Hello everyone, this is me Sharon. Welcome back to my channel, and for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin itong mini potted tulip plants. Makikita nyo ang mga materials na gagamitin natin at the end of this video, and make sure to subscribe to my channel for more video tutorials. To start this project, we're going to make a magic ring and then chain 1, 6 single crochets into the ring. Ang gamit ko nga palang yarn is yung gradient yarn. This is 3-ply pero medyo makapal siya. Now we're going to work in spiral, so meaning hindi natin i-close with a slip stitch. We're just going to continue working single crochets. So on this first single crochet, we're going to work 2 single crochet. So don't forget to add your stitch marker para alam natin kung saan tayo mag-start ng next round. So into that same stitch, we're going to work 1 more single crochet, 2 single crochet into every stitch around. Once matapos na natin, ngayon on round 3, 1 single crochet into the very first stitch of this round, tapos into every second stitch, we're going to work 2 single crochet. Sa round 4 naman, the increase or 2 single crochet will be into every third stitch around. So after finishing round 4, round 5 to 11 naman, we'll just work 1 single crochet into every stitch around. So bali nag-work in spiral tayo para hindi makikita yung mga joint for each round kasi mas maganda siyang tignan. Once done, magtira tayo ng medyo mahabang yarn para mamaya, para pag-close natin. And then, we're gonna need some floral wire. Hinati ko siya sa 4 dahil maliliit lang naman na stem ang kailangan ko. Tapos, nakita niyo naman, binend ko siya para ma-secure at hindi siya basta-basta mahihila palabas. Tinali ko din yung green na yarn kasi ipapalupot ko siya mamaya dun sa stem. Tapos, lalagyan ng toy stuffing or fiber fill or minsan pwede rin gamitin yung scrap yarns para magkaroon ng laman yung ating tulip. And then later on, makikita nyo kung paano ko siya i-close. Siguraduhin nyo rin na hindi siya masosobrahan ng paglalagay ng laman kasi pag nasobrahan siya, makikita mo may mga malalaki siyang gap dun sa stitches ng tulip. So, pagkatapos natin i-close yung tulip using the yarn needle, ngayon, ang gagawin naman natin is isi-secure natin. So, ayun, pinapadaan ko muna siya dun sa gitna para mag-stable yung stem niya. And then, after that, ang gagawin ko, ipapalupot ko tong green yarn dito sa stem. Tapos, ang susunod na mas gagawa tayo ng dahon. So, we're gonna chain 14. And then, makikita nyo yung instruction kung ano yung mga stitches na kailangan, and also gagamit din pala tayo ng galvanized wire. So kung kaya yun yung floral wire ang gamitin, pwede rin naman. And namili ko lang din ito sa isang tiangge or siguro sa hardware may nabibiling ganito. Napakanipis lang nitong galvanized wire na to. Meron din siguro nabibili nito sa mga arts and crafts store. Mas maganda kasi kapag nilalagay mo to sa dahon para mag-stable yung dahon at hindi siya lalambot-lambot. Ang ginamit ko nga palang yarn dito is yung Lanalon yarn na single pull. Pero kung gusto nyo medyo makapal siya, pwede nyo naman doblehin siya. Kaya lang medyo mas malaki yung dahon na magagawa nyo. So very basic yung amigurumi skills na ginawa natin dito. Nag-work tayo ng single crochets in rounds. Dun sa tulip, pinakita ko kung paano gawin ang single crochet stitches in spiral round. So, yun ang madalas ginagawa for amigurumi projects. So, once we're done on this side, we're just going to mirror what we did on the opposite side. So, kung 1/2 double crochet yung nasa katapat niya na stitch, yun din ang ilalagay.
So, pag natapos na natin to, we're going to close the slip stitch on top of the first single crochet made. Tapos, mag-iwan tayo ng mahabang yarn para ipapalubot natin at ma-hide natin itong galvanized wire na ginamit natin. Tapos, gumamit din pala ako ng pliers para magputol ng galvanized wire. And then, after nang matapos ang ating leaf or dahon, ganito ang ginagawa ko para mas stable siya. Or pwede nyo naman gamitan siya ng fabric glue or glue gun para hindi magkalas yung yarn. So, in my case, ang ginawa ko na lang is tinahi ko na lang para okay din naman siya. Hindi mo na kailangan lagyan ng glue. And then, after that, ito namang pot ang gagawin natin. Yung soil pattern niya is madali lang naman. So, from rounds 1 to 4, ulitin lang natin. And then, 5 to 6, 1 single crochet into every stitch around. And then, after natin matapos yun, gawin na natin itong pot. First, we're going to make a magic ring. Tapos, uulitin lang din natin yung from rounds 1 to 4 natin na ginawa kanina sa tulip. But this time kasi, we're going to close the stitch with a slip stitch for each round. Also, kung balak nyo gumamit ng mas makapal na yarn, ang mangyayari is mas malaki ang project na magagawa nyo kaysa dun sa project na natapos ko. So, sa mga newbies dyan, mas maganda kung iisang klase ng kapal ng yarn ang gagamitin nyo. Like, if you have the color green sa Indofill, yun ang gamitin nyo. In my case kasi, wala akong available na Indofill na green. So, ang ginamit ko is Lanalon yarn. Dahil medyo makapal naman siya, so hindi naman siya masyadong halata. Although sa dahon, medyo manipis lang ng konti. Pwede ko siyang doblehin, pero mas gusto ko na yung single pull kasi hindi naman halata at ginamitan ko ng galvanized wire. Kung wala kayong galvanized wire, pwede nyo ring skip yon. For round 5, chain 1, 1 single crochet back loop only into the same stitch, 1 single crochet back loop only into each stitch around. To end the round, we'll always slip stitch on top of the first single crochet that we've made. For round 6, after chaining 1 long single crochet or spike stitch into the same stitch, 1 regular single crochet into the next. So we're going to repeat that sequence around. To end the round, we'll work a slip stitch on top of the first stitch made. So for round 7, after chaining 1 single crochet into the same stitch and then 1 spike stitch into the next. So we are going to alternate the stitches and then we keep on working round 6 and 7 until we get to the height that we want. Now, pagdating sa round 15, after slip stitching, we're gonna start with the final round. So chain 2, 1 double crochet, front loop only into the same stitch, and then 1 double crochet front loop only into each stitch around. So sa mga back loops natin ilalagay or ikakabit yung soil pattern natin to complete this part later on after na natin maikabit yung tulip plant natin saka yung dahon. So, finally, ikakabit na natin yung dahon dun sa tulip natin. Ikakabit natin yung soil first, and then, tatahinan natin doon sa pot natin. So, pwede kayong gumamit ng glue para ma-stable yung pagkakadikit niya dun sa soil saka dun sa stem ng tulip. And then, after natin i-whip stitch, halfway through, maglalagay tayo ng fiber fill or pwede nyo ring gamitan ng scrap yarns ito. Ngayon, meron akong pabigat na nilalagay kasi pag hindi mo siya nilagyan ng pabigat, hindi siya tatayo. So, nilagyan ko siya ng marbles, kung meron kayo nun, or anything na makakapagpatayo sa kanya at hindi siya basta-basta babagsak. Ang maganda sa project na to is dahil konti lang ang yarns na kailangan mo to make a mini potted plant, pwede mong gamitin yung mga scrap yarns. O, diba, ang cute niya. Pag natapos, pwede mo siyang ibenta or pwede mong ibigay as a gift. Pwede rin siguro siyang as a giveaway sa kasal or any special occasion. So, nakakatuwa kasi sa konting yarn, makakatapos ka ng isang napakaganda at napaka-cute na project.
So, if you're new to my channel, do not forget to subscribe. Ito nga pala yung mga materials na ginamit ko. And makikita nyo sa Facebook page ko kung saan ko nabili ang mga materials. Thank you so much and I'll see you in my next video. Goodbye!